May 10 minuto pa bago magsimula ang baking class. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko talaga may matang nakamasid sa akin. Nagbaon ka? Aayain pa naman sana kitang kumain dun sa bagong bukas na mamihan dun sa may kanto namin. Sabi ni Neri nang mapansin ang dala ko. Pinabaunan kasi ako ni Manang. Nagkataon na idol pala niya si Chef Saf. Kaya yun, nagpadala din siya para kay Chef. Umingos ito nang banggitin ko ang lalaki. Palagi kasing nilalait ni Chef Saf ang gawa nito kaya inis na inis ito dito. Alam mo, kung hindi lang ako nanghihinayang sa binayad mo dito, hindi ko na itutuloy ang baking class na to. Ang yabang naman kasi ng Zaf na yan. Wala na siyang ginawa kung hindi bantayan ang gawa ko. Kaya nga ako nandito para matuto, tapos lalaitin niya lang ako palagi. Honest lang siya, okay? Ibig ko sabihin, gusto lang niya na matuto ka pa. Bawi ko nang tingnan niya ako ng masama. Si Chef din kasi parang inis na inis kay Neri. Luminga ako, absent yata si Charlotte ngayon kasi hanggang ngayon wala pa siya. Class, may 2 tayong bagong kasama ngayon. Panimula ni Chef na makapasok at makaupo na ang lahat. 2? Pero isa lang naman ang nakita ko kanina. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Nalaki ang mata ko nang makita kung sinong pumasok. Si Joros? Anong ginagawa ng walang hiyang to dito? Nagbukas sarang ilong ko sa galit habang namumulang aking mukha. Nandito ako para magtuto. Pero kung makakasama ko ng lalaking to sa klase, baka sa halip na matuto ay mabwisit ako at magalit sa buong durasyon ng aming baking class. Minwestra ni Chef Zaf ang kamay sa likuran kung saan nakaupong matangkad na lalaking naka-hoodie jacket at naka-face mask at nakasombrero pa. Kaya napalingon kaming lahat. Si Joros at Lennon ay bago nating makakasama sa batch natin. Let's welcome them together, class. Muntik nang maglaglag ang pangako ng alisin ng lalaki ang sombrero, hood ng jacket at face mask. Anong ginagawa ng asawa ko dito? Yee, ang gwapo, my God! Sabi ng gwapo siya eh. Artista ba siya? Supermodel? Nakakabingi ang sabay-sabay na tili ng kababaihan. Puno ng paghangang mga mata ng lahat habang nakatingin sa asawa ko na ngayon ay parang hari nakasandal sa kinauupuan at prenting nakaupo. Nagpalipat-lipat ang mata ko kay Joros at kay Lennon. Akala ko kay Joros masisirang concentration ko sa baking class. Pero mukhang mali ako. Dumagdag pa si Lennon sa sisira sa concentration ko. Maginda, siyang lalaking sinasabi ko sa'yo kanina. Hindi ba tauhan niya ng asawa mo? Kaya pala pamilyar siya sa akin kanina. Siko sa akin ni Neri. Ang suplado, nakahawak lang ng baril, akala mo kung sino na. Bodyguards lang naman pala. Sabi na eh, siya yung lalaking naghahanap sa'yo sa resto. Akala ko namamalikmata lang ako. Sayang, ang gwapo pa naman sana. Bago magsimula ang baking class, dumating si Charlotte. Halatang nagulat to nang makita si Lennon. Pagkatabi nito sa akin ay bumulong to. Anong ginagawa ng asawa mo dito? Nagkibit balikat ako. Gusto rin yata niyang matutong mag-bake. Sagot ko pero parang hindi to kumbinsido. Kahit ako din naman ay duda sa sagot ko. Si Joros, anong ginagawa niya dito? Gusto ko rin siyang tanungin pero pinigilan ko sarili ko. Umakto na lang ako na hindi ko alam na magkakilala talaga silang dalawa. Sa halip naman manan sila Charlotte at Joros. Hindi ko magawa dahil kay Lennon. Paano ay panay ang tingin nito sa akin kahit saan ako magpunta. Nakasundito ng tingin na para bang binabantayan ng bawat kilos ko. Kung kanina ay pinagkakaguluhan si Lennon, ngayon ay mag-isa lang ito sa sulok. Iniwasan na kasi ito ng lahat. Paano siya hindi iiwasan sa ginawa niya kanina? Loko-loko talaga. Tutukan ba naman ang baril ng mga kasamahan namin? Hanggang tanaw na lang tuloy ang mga kababaihan sa kanya. Habang nakasalang sa oven ang natapos kong recipe, ay nilapitan ko siya tinila sa sulok. Napanganga ako nang makita kung gaano karumi ang suot nito. May harina, may itlog, may natuyong chocolate at kung ano-ano pa. Diyos ko, tinalo pang isang paslit. Kung saan-saan kasi nakatingin, yan tuloy. Bumuga ako ng hangin bago tumingala dito. Anong ginagawa mo dito? Tsk. Isn't it obvious? I'm here because I want to learn how to bake. Parang inis pa na sagot nito sa akin. Tumikwas ang kilay ko. Para matuto? Sinong niloloko mo? Siguro nandito to para alamin kung talaga bang nakakapagod ang baking class namin. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, okay? Nakakapagod talagang ginagawa namin dito. Kaya pasensya ka na kung nakatulog ako kagabi.
Hayaan mo, babawi ako sa'yo mamaya pag uwi natin. Ayaw kasi nito ng walang isang salita, kaya siguro yun ang ikinagagalit nito ngayon. Hindi mo na ako kailangang guluhin dito. Sige na, umuwi ka na. Promise, imamasahin na talaga kita pag uwi ko. Nagulat ako nang itaas nitong kamay ko. Dumilim ang mukha nito nang makitang wala ang wedding ring namin sa daliri ko. Where is your ring? Nasa bulsa ko. Bulsa mo bang asawa ko? Manghang na tanong nito. Akmang sasagot na ako ng kapkapan ako nito. Napasinghap ako dahil halos magkadikit ng mukha naming dalawa. Kaunting galaw lang ay maghahalikan na ako nito. Madungis na to pero bakit ang bango pa nito? Hindi lang yun, pati ang hininga nito ay napakabango din. Nilayo ko mukha ako sa kanya. Heto na naman kasi ang dibdib ko, ang lakas ng kabog dahil sa presensya nito. Nang makuha ang singsing sa bulsa ko, tumayo sa lano ng tuwid. Kinuha nitong kamay ko at ito mismong nagsuot ng singsing sa daliri ko. Simula ngayon, ayoko malalaman na tinanggal mo to. Maliwanag ba? Seryosong sabi nito na parang hindi tatanggap ng hindi nasagot. Napanguso ako. Pero Lennon, baka kasi mawala ko to. Ang mahal pa naman ito. Hindi talaga ako nagsusuot ng alahas lalo na kapag lumalabas. Nagkalat kasi ang mga snatcher sa daan kaya nag-iingat lang ako. Baka mamaya mawala ko to. Ayoko magalit ka sa akin. Natigilan ako nang marinig kong huli sinabi pero agad din nakabawi at nag-iwas ng tingin. If that happens, I will buy you a new one. Just wear it. No matter where you are. Sundin mo na lang ang sinabi ko. May asawa ka na, kaya hindi mo dapat hinahayaan na lapitan ka ng iba. Bumuso ako. Hindi naman ako nagpapalapit sa ibang lalaki. Alam ko naman ang limitasyon ko simula na mag-asawa ako. Huwag kang mag-alala, loyal din naman ako sa'yo. Sabi ko sabay tampal ng dibdib niyang matigas, naningkit ang mata at nagdududa na tumingin ito sa akin. Really? Hindi kasi yan ang tingin ko sa mga sinasabi mo kagabi. Hindi maipinta ang mukha na sabi nito na parang may hindi magandang naalala. Sinabi ko kagabi? Bakit? Ano bang sinabi ko kagabi? Naalala kong sinabi ni Manang, binanggit ko daw si Chef Zaf. May kinalaman ba yun kaya nagagalit to ngayon? Nang makarinig ng yabag ay tinula ko si Lennon palayo sa akin. Ayaw ko kasi na malaman ng iba dito na may asawa na ako at mayaman pang asawa ko. Ayaw kong usisain nilang buhay ko. Lalo na si Neri, madaldal kasi to. Kapag nalaman nito na asawa ko si Lennon ay alam kong uulanin ako nito ng mga katanungan na alam kong mahihirapan ako sagutin. Hindi ko na kasi kayang harap-harapan na dagdagan pang mga kasinungalingan ko sa harap ng kaibigan ko. Kaya nga sinabi ko na kanina kay Charlotte na wag na munang babanggitin yon sa kaibigan ko o sa sino mang narito. Rinig kong pagtawag nito pero hindi na ako lumingon. Mamaya na lang kami sa bahay mag-usap. Pagbalik namin, binaliwala akong tingin ni Lennon sa akin. Inabala kong sarili ko sa pagmamanman kay Charlotte at Joros. Talagang naninindigan silang dalawa na hindi magkakilala. Lalo tuloy tumindi ang hinala ko na may tinatago sila kay Maginda. Sa buong baking class, walang natapos si Lennon at wala ding natutunan. Parang batang nagkalat ng ito sa paligid kaya napailing na lang ako. Hindi talaga ako naniniwala na gusto nitong matuto. Sigurado ako na hinuhuli lang ako nito kung talaga bang nagsasabi ako ng totoo. Tumingin ako kay Chef. Oras ng tanghalian na. Tinaas nitong bauna na inabot ko dito kanina. Bumukang labi nito ng pasasalamat kaya tumango ako at nag-thumbs up. Sakto namang napatingin ako kay Lennon na ngayon ay napakadilim ang mukha na nakatingin sa aming dalawa. Napapalunok na nag-thumbs up din ako sa kanya para patas sila. Pero mukhang lalong naasar ito dahil naningkit ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Ani mo'y galit na gustong manakit. Hi Maginda, hindi ko akalain na magkikita tayo ngayon dito. Small world, isn't? Bati ni Joros na makalapit sa akin. Ah, oo nga. Ang liit talaga ng mundo. Gusto mong lumipat sa impyerno? Na walang ngiti nito. Biro lang, Joros. Ikaw naman masyado ka seryoso. Bawi ko. Tinapunan ko ng tingin si Charlotte na ngayon ay kausap nila Neri. Kaibigan ko nga palang dalawang yon. Turo ko sa dalawa. Gusto mong ipakilala kita sa kanila? Talaga, hindi ba nakakahiya? Konsensya nga wala ka, hiya pa kaya? Mahinang bulong ko. Nang makitang pagkunot ng noo nito ay ngumiti ako ng peke sa kanya. Ang ibig ko sabihin, bakit ka naman mahihiya magkaibigan naman tayong dalawa. Saka wala namang masama kung ipapakilala kita. Saka gusto ko ding makilala ni Charlotte. Single shot, maganda. Malay mo, matipuhan mo siya. Peking tudyo ko sa kanila. Ginuso nitong asawa ko. Ang sama ng tingin sa akin ng asawa mo.
Mabuti pa lalayo na ako. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Ani Joros bago nagmamadaling umalis. Nilingon ko si Lennon. Ang sama ng tingin nito kay Chef Zaf at kay Joros ngayon. Natampal kong noo ko. Parang naghahamon to ng away. Ano ba problema ng lalaking to? Nagpaalam si Neri na aalis. May pupuntahan daw kaya hindi ako masasamahan mag-lunch. Si Charlotte naman biglang nawala kaya hindi ko mayaya. Si Lennon na lang ang yayayain ko. Total naman ay maraming pinadala si Manang na pagkain para sa akin. Napahinto ako sa paglapit kay Lennon nang makitang kausap nito si Charlotte. Hi Lennon, marami akong ginawang cupcake. Gusto mo ba? Tumikwas ang kilay ko na mapansin kung paano namula si Charlotte. Panay din ang lagay nito ng buhok sa likod ng tenga. Katulad ng isang teenager na kaharap ang crush nito. Masiki nagulat kung sunod na sinabi nito. Lennon, nakuha mo ba yung mga pinadala ko sa mga pictures? Kaibigan ko si Maginda pero hindi ko kayang makita na may nilalandi siyang iba. Huwag mong sisihin si Chef Zaf dahil hindi naman niya alam na may asawa na si Maginda. Tumungo ang ulo nito na parang nakokonsensya pa. Kahit kaibigan ko siya, hindi ko kaya na konsensya ko na ginagawa niya. Nag-aalala lang ako sa'yo. Alam mo naman na mahalaga ka sa akin, hindi ba? Nagpadala si Charlotte ng pictures kay Lennon na may kalandian ako. Kaya ba narito ang asawa ko ngayon? Saka anong ibig sabihin nito na mahalaga si Lennon para sa kanya? May gusto bang babaeng to sa asawa ko? Halos madurog ang hawak kong phone sa diin ng pagkakakuyom ko nang maisip ang bagay na yon. Naalala ko nung kasal namin. Napansin kong panakaw na sulyap nito kay Lennon. Hindi ko binigyan ng ibig sabihin yon kasi akala ko nagwapuhan lang ito sa asawa ko. Naalala ko din na magkita kami sa auction. Akala ko na mamalikmata lang ako nang makitang pagdaan ng paninibugho sa mata nito habang nakatingin sa kwintas at relo na suot ko. Hindi pala ako namamalikmata. Totoo palang nakita ko. Tutulungan daw akong tumakas kung gusto ko, hindi pala para tulungan talaga ako. Gusto lang nito na magkaroon ng pagkakataong maagaw ang asawa ko. Nangingit-ngit ako. Walang hiya kang Charlotte ka. Haliparot, malandi ka, higad, makati. Lahat ng pwedeng itawag dito'y tinawag ko na. Hindi ko man nakikitang mukha ko'y alam kong namumula ito sa galit ngayon. Hindi ko na hinintay na matapos silang mag-usap. Umalis na ako para makapag-isip ng tama. Halatang nagulat sila Jigs na makita ko na madilim ang mukha. Inutusan ko umuwi ng driver na naghatid sa akin ngayon. Kay Lennon ako sasabay ngayon. Ipapakita ko sa babaeng yun kung ano ko sa buhay ng asawa ko. Dati binabati ako kinakausap nila Jigs kapag nakikita ako. Pero ngayon ay nananahimik sila. Siguro nahalata nila na hindi maganda ang mood ko. Nang dumating si Lennon, nakangiting tumingin dito. Nakita ko nakatingin si Charlotte mula sa malayo. Kaya naman hinawakan ko mukha ni Lennon at tinalikan ng mabilis ang labi nito. Kahit ako nagulat sa ginawa ko. Ang mas nakakagulat, gusto ko pa't tagalan ng paghalik ko sa kanya. Natigilan si Lennon at umawang ang labi. Halatang nagulat sa ginawa ko. Umuubo naman na tumalikod sila Jigs kasamang iba pa. Nang makabawi, tinapi kong pisngi ni Lennon. Medyo malakas. Bumalik ang gigil ko kay Charlotte, the witch. Tutulala ka na lang ba dyan? Hanayup ko. Lumabi ako tumawak sa tiyan ko na parang nasasaktan. Ang hapdi ng sikmura ko. Nagugutom na ako, hanayup. Ayoko nang niluto ni Manang. Gusto ko ng Italian food. Drama ko. Alam ko kasi na nakatingin pa rin si Charlotte the beach sa amin. Sandali pa itong nakatulala sa mukha ko bago lumunok. Nang matauhan ay sumakay na ito tumupo sa tabi ko. Habang umaandar ang sasakyan, wala kaming parehong kibo na walang lahat ng tapang ko't lakas ng loob kanina. Bigla akong nahiya sa ginawa ko. Pero wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Halik lang naman yon at isa pa asawa ko naman si Lennon. Asawa ko siya, kaya walang masama sa ginawa ko. Ito ang siniksik ko sa utak ko hanggang sa matapos kaming kumain. Mali, ako lang pala. Hindi kasi halos ginalaw ni Lennon ang pagkain niya. Nakatingin lang ito sa akin sa buong durasyon ng pagkain naming dalawa. Blanco ang ekspresyon nito kaya hindi ko tuloy alam kung anong iniisip nito. Nagalit kaya to sa ginawa ko? O nagagandahan sa akin kaya ako makatitig ay wagas? Nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong hindi to tinanggap ang binigay ni Charlotte the beach. Mabuti naman. Dahil kung tinanggap ito ni Lennon, baka bukas nang ngalangalan ito ng tinidor ngayon na hawak ko. Para hindi na pumasok sa baking class at pigilang pagkikita nila, umarte ako na nahihilo. Effective naman dahil inuwi ako ni Lennon sa bahay. Pagkapasok sa kwarto ko ay pabagsak ako humiga sa kama. Hanggang ngayon
ay nagingit-ngit ako kay Charlotte the Bitch. Humawak ako sa dibdib ko. Teka, bakit parang sobra naman ang galit ko ngayon? Sigurado naman ako na hindi to dahil sa pagtraidor lang nila Joros at Charlotte kay Maginda. Higit pa ron ang dahilan ko. Narinig kong bumukas ang pinto. Manang, ayos na po ako kaya wag ka na mag-ala. Nahilo lang ako dahil may masakit sa mata kong nakakita kanina. Nang hindi to sumagot ay tumingin ako dito. Nalaki ang mata ko nang makita si Lennon na nakasandal sa pinto. Ikaw pala, Lennon. Umayos ako ng upo. Nang makita kong mataman at nangaarok na mata nito ay nag-iwas ako ng tingin dito. May kailangan ka? You heard her right. Si Charlotte the Bitch nga ang tinutukoy nito. Tumikim ako at nagpanggap na walang alam sa sinasabi nito. Pero bago pa ako makapagsalita ay naunahan na ako nito. I'm not fool to believe her lies. Lumabi ako. Mukhang hindi ko tumaloloko. Pero hindi rin niya ako maloloko, no? Kung ganon, bakit pumasok ka sa baking class? Kung talagang hindi ka nagdududa, hindi mo na sana ako susundan doon para makita kung totoo bang sinasabi niya sa'yo o hindi. Nakita kita, hindi mo inaalis ang tingin mo sa akin. Tinalo mo pang mata ng lawin eh. Tapos sasabihin mo ngayon na wala ka doon dahil hindi ka naniniwala sa Charlotte the Bitch na yon. Nek-nek mo. Sinang niloko mo? Tinaas nitong kamay. Alright, I admit it. May dahilan nga ako sa pagpunta doon pero hindi dahil sa pinadala niyang mga litrato. Dahil yun sa walang tigil mo sa pagtawag sa pangalan ng chef na yon. Chef Zaf. Masarap ba? Chef Zaf, ang galing mo talaga. The best ka talaga. Pinalit nitong boses. Napanganga ako at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya ng pilit na ginagaya ang boses ko. Napangiwi akong bigla. Mukhang itong sinasabi ni Manang sa akin. Hindi may pintang mukha na tumingin si Lennon sa akin. Naghintay ako sa'yo tapos ikaw abalang managinip kasamang ibang lalaki. What do you expect me to do? Hayaan kang maagaw sa akin ng lalaking yun? Lalong nalukot ang mukha nito nang maalala si Joros. Dumagdag pang lalaking yun. Lumapit to sa akin at tinawakan ako sa balikat. Ayaw ko may kaagaw sa'yo, Maginda. Gusto kong ako lang ang lalaki sa buhay mo. Gusto kong ako lang ang lalaki sa buhay mo. Parang sirang plakang paulit-ulit kong naririnig ang sinabi nito sa isip ko. Hindi ako nakahuma at nakatitig lang dito. Gusto kong isipin na nabibingi lang ako pero hindi dahil ramdam kong kamay nito na mahinang pumipisil sa balikat ko. Anak ng unggoy! Heto na naman ang pagiging assuming ko. Pero bakit bawal ako mag-assume? Sa pinapakita ni Lennon ay malinaw na nagsiselos to. Iba ang nag-a-assume sa gustong makasaguro. Gusto ko lang namang panghawakan para hindi ako masaktan sa oras na hayaan ko mahulog ang puso ko dito. Tumikim ako at matapang na tumingin sa kanya. Bakit, Lennon? Huwag mo sabihin sa akin na nagsiselos ka sa kanila. Ang lakas ng loob mong isipin yan. I-imagine kung itong maririnig ko sa labi niya pero dumaan ng ilang minuto ay blankong ekspresyon na nakatingin lang to sa akin. Naku, pasensya ka na sa tanong ko. Kalimutan mo na yon. Hindi ko naman nakakalimutan ang sinabi mo na mag-asawa lang tayo sa papel na kahit kailan hindi mo ko mamahalin. Gusto ko lang namang makasiguro. Hindi rin naman ako umaasa na mamahalin mo. Tumayo ako. Maliligo na muna ako. Mukhang kailangan ko lang ng iligo ito para mawalang hilo ko. Sige, maiwan na kita. Halos maganda pa akong pumasok ng banyo. Pagdating ko sa loob ay sinara kong pinto at nahahapo na sumandal dito. Dati mahilig ako sa mga gwapong lalaki. Pero nung nakilala ko si Lennon, wala na akong pinantasyang iba bukod dito. Dati, ang mabuhay lang ang tanging gusto ko. Pero nung nakakasama ko na siya, kahit ang sungit niya sa akin ay nagkaroon ako ng magagandang panaginip. Panaginip kung saan nagkasama kaming dalawa, natatanda at bubuo ng sarili naming pamilya. Siya at ako bilang si Karil. Nagsimula na akong mangarap ng magandang bukas kasama siya. Akala ko gusto ko lang siyang tulungan na lagpasan ng trauma niya dahil asawa ko siya. Pero mali ako. Ginagawa ko na palang lahat ng yon dahil mahal ko na siya. Minahal ko na siya nang hindi ko namamalayan. Minahal ko na pala siya. Hindi ko lang maamin sa sarili ko dahil pinapangunahan ako ng takot. Pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil alam kong peke ako at hindi akong tunay na babaeng nakikita at kasama niya ngayon. Kaya pala matindi ang galit ko kay Charlotte nang makita ko may gusto to sa asawa ko. Doon nagising ang puso ko at nakaramdam ng takot na baka maagaw nitong asawa ko. Nagsimulang dumali ang masaganang luha sa pisngi ko. Anong gagawin ko? Tama ba na mahalin ko si Lennon kahit hindi ako si Maginda? Tama na naisugal kong puso ko sa kanya? Paano kung dumating ang araw na malaman niyang totoo?
Paano kung masaktan lang ako? Umiiyak na sinubsob ko mukha ko sa tuhod ko. Hindi pa nangyayari ang bagay na yon pero natatakot na ako. Baka kapag nangyari ang panahon na yon ay lunod na ako sa pagmamahal sa asawa ko. Mas masasaktan ako kapag nangyari yon. Mapait akong ngumiti nang maalalang hindi nito pagsagot kanina. Bakit nasasaktan ka hindi ka naman kayang mahalin ni Lennon? Pang-uyam ko sa sarili ko. Mapait akong ngumiti. Tama, hindi ako mamahalin ni Lennon. Malinaw na sinabi niya ito sa akin noon. Gusto kong ako lang ang lalaki sa buhay mo. Pero kapag naisip kong sinabi nito kanina ay umaasa ako. Paglabas ko, wala na si Lennon. Hungkag ang pakiramdam na humiga ako sa kama. Naalala kong blankong ekspresyon nito kanina nang tanungin ko. Ayoko. Hindi ko na ilalaban ang damdamin ko para sa asawa ko. Ayoko masaktan balang araw at umiyak ng dahil sa lalaki. Ang mabuhay lang ang dapat isipin ko. Kinabukasan, nalaman ko kay Manang na wala si Lennon. Hindi rin ito pumasok sa baking class. Mukhang iniiwasan ako nito dahil lumipas ang 1 buwan ay hindi ito nagpakita sa akin. Maginda, hindi pa rin ba umuwi ang asawa mo? Hindi ba niya sinabi sa'yo kung nasan siya ngayon? Tanong ni Charlotte. Hindi kaya may babae siya? Hindi naman sa sinisiraan ko siya sa'yo. Pero asawa ka niya, dapat lang ipaalam niya sa'yo kung nasan siya. Unless na may tinatago siya sa'yo. Sa loob ng 1 buwan, walang ginawa si Charlotte kundi ang hanapin si Lennon at siraan to sa akin. Na alam kong sinasadya nito para magkasira kaming mag-asawa. Pero tama si Charlotte sa parting yon. Asawa ko ni Lennon kaya dapat alam ko kung nasan ito. Mapait akong ngumiti. Simula nang tanungin ko ito hindi na ito nagpakita sa akin. Malinaw na yun ang dahilan kaya iniiwasan ako nito. Maginda, uwi na ako, paalam ni Neri. Ha? Bakit uuwi ka kagad? Pupunta pa tayo ng mall. Birthday kasi na Tita Daniela sa linggo kaya kailangan kong bumili ng regalo para dito. Tumingin ito ng alanganin kay Charlotte. Napansin kong hindi ito komportable dito. May pagkamahangin kasi si Charlotte minsan. Bagay na ayaw naming dalawa na kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, ililibre ka naman namin ni Maginda kaya wala ka nang gagastusin. Besides, kailangan namin tagabitbit ng mga shopping bags namin. Sumama ka na Neri, please. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi nito. Gusto ko itong sabunutan pero nagtimpi ako. Kailangan kong panindigan ang ugali ni Maginda na kalmado at hindi takaw sa gulo. Sinundan ko ng tingin si Neri na namumulang mata nang umalis. Hindi mo dapat sinabi sa kanya yon, Charlotte. Hindi mo alalay si Neri. Hindi? Ano bang dahilan kaya sumasama siya sa atin? Mataray na tanong nito. Nitong nakaraan ay lumabas na talagang kulay nito. Mapangmata at higad. Seryoso akong tumingin sa kanya. Kaibigan ko si Neri, Charlotte. Sinasama ko siya dahil mahalaga siya sa akin at mapagkakatiwalaan ko siya.